Live na ba yan? Sige, palakpakan po natin ang ating talaga naman drop ng blessing ng Panginoon yung umaga nung pag-visit pa lang natin. Amen. Simulan natin ang ating gawain ngayong umaga sa pamamagitan ng opening prayer po ni Pastor D. Tayo manalangin. Amang banal, matuwid na Diyos, matuwid na Ama, kami ay nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo. Panatilihin mo kaming malinis sa pamamagitan ng iyong salita. Panatilihin mo kaming malinis sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Panatilihin mo kaming malinis sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Alalahanin mo ang sinakripisyo ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Basbasan mo lahat ng activities mula sa pagsamba, mula sa pasasalamat, papuri, sa offerings, sa tithes, sa communion, sa pakikibahagi ng salita ng Diyos. I-bless mo lahat ng mga taga-subaybay dito ngayon, Lord. I-bless mo lahat ng mga nandito sa silid samba. Ikaw ang kumausap sa bawat kaluluwa na naririto. Aking pinapawasak sa iyo, Lord, ang mga demonyo na nagugulo sa iba't ibang anyo. Hinihingi namin ang tawad kung kami ay may nagkakasala, mga sinadya at di sinasadyang kasalanan. Panatilihin mo ang tamang aral ng iyong salita. In Jesus' name, Amen. Dako na po tayo sa pagpapaawit na inilig po ni Ateya. Hallelujah, Jesus. Gumaganti Yes, Lord. Gumaganti ka. Sige, church. Hallelujah. Tunay nga no, na ngayong umaga, kayaan natin na yung kayaan natin na ang Holy Spirit ang mamuno sa atin, ang Lord ang mamuno sa atin ngayon. No? Kayaan natin na bumaba. Yakapin tayong lahat, pumagitna sa church na ito. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Church, no? So, sabi nga dito sa kantang to, Jesus, salamat na tunay nga Panginoon na napakalakila mo sa bawat isa. Hallelujah, Jesus. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo
laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa, malapit. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Yes, Lord, si Krishna, kabanal-banal ang Diyos. Kabanal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tubos sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buhos sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tubod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing
sa puso ko itataas kita. Itataas ka namin, Panginoon. Itataas kita. Itataas kita. Buhay ko, Panginoon. Sa buhay ko, Puso ko, Lord. sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Itataas ka namin, Panginoon. Itataas kita. Buhay ko. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Patuloy ka namin itataas sa araw-araw. Patuloy kang itataas ng church na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay ka, Panginoon, na maraming salamat po. Dahil tunay nga na sinusustain niyo po ang church na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po. Binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na mapulit pagsamba at pasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah, Jesus. Mayor na, sige na. Dako na po tayo sa pagpapasalamat, no? Sino po ang binless ng isang linggo from Monday to Saturday? Sige. Una. Isa nga. God is good. Grabe! Grabe. God is good! Ayun, kasi upo muna po, hanap po muna na tayo ng pwesto bago po tayo dumako sa pagpapasalamat, no? Sino po ang una magpapasalamat ngayon? Sino daw ang sinong pinagpala? Sino ang unang pinagpala ngayong araw? Literal ng pagkagising mo palang blessing na yun. Amen. Sino na? O, sumaling ka daw. O, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Manita. Yes, ang aming bulsa. Hindi naman Mag-iipit. Ayun na, sige. Nagpapasalamat po ako, Lord. Unang-una po sa lahat na gumising po ako na bless po ako at tunay po na napakadakila po ng Panginoon. Amen. Nagpapasalamat po ako sa araw-araw na paggabay po at hindi niya po kami pinabayaan. Amen. Salamat din po, Lord, kasi lahat po ng mga nagsamba po dito tunay po talaga na pagpapalain ng Panginoon. Amen. Amen. Lagi yung gagabayan ng Panginoon at hindi niya po babayaan sa tukso na dumadating sa kanila at hindi sila bibitawan ng Panginoon. Sa kanila po talaga, kay Lord po talaga ang pagpunod at Sige na. Sino po ang sunod na magpapasalamat? Ayun, napalakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Iya. Sasayaw ng atin. Nasasayaw na mukhang hotdog sa mainstream. Hindi, ayun. Salamat ako sa Lord. Ayun, kasi nung mga nakaraang araw, medyo tinangkaso tayo. Ayun, yung boses ko po ngayon, medyo Hawa-hawa ka, biti. Medyo tinangkaso tayo nung mga nakaraang araw.
Tinangkas tayo mga nakarang araw. Nag-start siya nung Wednesday. Ay, hindi talaga ako makaano nun eh, no? Para na namang bata na nagkasakit. Pero ay, nagpapasalamat ako sa Lord. Kasi, ayun, pinagaling niya ako, nakapagpaawit ako ngayon. Amen. Kasi kala ko hindi ako makapagpaawit ngayon eh. Sabi ko sana, pinapakiramdaman ko yung sarili ko kapag kung hindi ko kaya. Kung hindi ko kakayanin, bukas papasok kay Jovento. Parehas tayo maaari. Pero papasok kay Jovento kung hindi ko kakayanin. Pero ayun, salamat sa Lord kasi kinaya ko siya. Ayun, nag-practice ako kagabi, tulog silang lahat. Ako nagpa-practice ako ng kakantahin ko para ngayon. Pero ayun, maraming salamat sa Lord. Kasi pinagaling niya ako. Magpapasalamat din ako sa Lord kasi ayun, bukas po ulit, mag-start na ulit ako ng duty Saan naman? sa Marikina. Amang Rodriguez. Oh my God. Tatlong araw yun eh. Super light. Dalawang araw lang. Dalawang araw na. Dalawang araw lang po. Anong schedule mo, anak? 6 to 12. 6 a.m.? Apo. Noon. Ihatid ka na lang ng papa mo, malamang. So ayun, papasalamat ako sa Lord kasi ayun, mag-duty na ulit ako Uy, bukas. mag-vitamins ka. Apo. Kaya nga eh, yun nga yung pinagpipray ko nung nakaraan eh. Sabi ko ngayon, kung di ako gagaling, paano ako magluluto ng maayos? Baka pauwiin din ako ng CI. So, ay, wala rin nangyari. Pero ayun, maraming salamat sa Lord kasi pinagaling niya ako at nakapag-duty ako ng maayos. So, ano pa ba? Ayun, pagpapasalamat ko na rin kasi, ang haba nung pinagpasalamat eh. Ay, okay nga, nagpapasalamat ko. Ipagpapasalamat ko na rin sa Panginoon dahil tunay nga na ang Lord ang nagsusustain sa church na to. Amen. Totoo. Di ba na parang yun na ang daming pinagdadaanan, ang daming nangyari. Totoo. Pero kapag talaga sinunod mo ang kalooban ng Panginoon at nasa Lord ka, never ka niya pababayaan. Amen. Di ba na parang, perfect example tong church na ito eh. Tapos, ayun, maraming salamat sa Panginoon kasi nandito pa rin tayo. Amen. Patuloy pa rin tayong lumalaban para sa church, para kay Lord. Di ba? Kaya ayun, sa Lord ng pinakamataas na papurit pagsamba sa salamat. Hallelujah. Sige, no? Sino ang sunod na ang third honor? Yes, Kayo, ma'am. Julia. Julia daw. Baba. Wala na. Sige Ayan na, na siya. na. Ayun. Ayun, hindi naman magpatuloy. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil yung power po talaga ng Panginoon ay grabe. Nakakabilis Amen. po talaga. Thank you, Lord, kasi sa walang hanggang pagmamalang maggabay mo po sa akin, Lord. Kahit saan po ako pumunta. Ayun, thank you, Lord, sa mga blessings ko na dumating po sa pamilya namin, sa pamilya ko ng bawat isa. Sa kanya po ang pagpili. Amen. Hallelujah, Jesus. Wala, no, sige na, hindi na kita tatawa. Nagkatigan pa kami. Ay, nagpapasalamat lang ako sa Lord ngayon po. First of all, ayun, sa church na ito. And then, ang dami ko talagang prayer request kay Lord. Akala mo ganito sila ni Lord eh. Ayun, ang dami ko po talagang prayer request kay Lord. Siya lang po nakakaalam. And unti-unti niya naman po yung, unti-unti ko po yung, unti-unti niya po pinapakita sa akin. Amen. Papasalamat ako talaga sa Lord ngayon. Yung power niya sa church na to, grabe. Amen. Grabe talaga. And then, baga yung kadena sa church na to, nasusi na. Yun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa patuloy na paggabay sa ating pastor, no? Na grabe talaga ang pananampalataya ng Panginoon, ng ating pastor sa Panginoon, no? At saka, ang bigat kasi sa feeling pag yung alam mo, yung di mo ma-explain sa sarili mo na yung marami kang dinudulog sa Panginoon. Tapos, pinapakita niya talaga din. And then, ayun, sa kanya talaga ang papuri. And nagpapasalamat ako sa Panginoon na tunay nga na siya ang pundasyon sa church na to and then sa pamilya ng bawat isa dito, no.
Sa pamilya ko, lalo na yun. Thank you sa Lord kasi patuloy niyang hinihingi ko nga. Tuloy-tuloy pa rin and sa kanyang papurit ko sa hapasana. Ayun. Ano naman na rin ako ipakilala? Good morning! Tunay na nakakatuwa. Nakikita, nung isang araw nag-usap kami lalo ni Pastor B. Kasi kailangan na namin lahat ng member isusulat. Nangingiti kami kasi sabi ko kay Pastor B, Pa, hindi ka talaga iniwanan talaga nung number 1 mong member. Oo nga, sabi niya. Tapon yun eh. Sino? Isa po. Di ba si isa pa? Oo. Maliit pa yan. Nakakatuwa lang. Lahat ngayon, mamaya bibili na kami ng yung kulay blue na may maraming mababago. Okay? Nakakatuwa ang bawat isa. Sabi ko nga kanina, kay Pastor Vic, unti-unting tinatanggal ng Panginoon ang mga taong hindi karapat-dapat sa buhay ng Pastor Vic natin. Unti-unti, okay? Unti-unti talaga. Thank you Lord talaga. Ama, maraming salamat sa iyong Gumagawa kabutihan. ng way talaga. Yung gumagawa ang Lord Tama ng ka way na pinunting, di ba, yung sa puno, yung may mga sanga, yung may mga sanga na hindi dapat ginugupit ng Lord yun. So, maraming mababago, hinihingi na namin sa inyo ang inyong mga suporta. Kanina, dinabanan ni Pastor Vic sa inyo, sa mga idea, right? Maraming salamat. Ihanda nyo na yung mga sarili nyo, yung mga dancer. Ito, dancer to eh. Yan, dancer. Hindi. Iba yung ministry mo. Dancer ka din ba? Dancer din ba? Ako, te, Kaya dancer. kaya niya sumayaw. Kaya niya yan. Ikaw, dancer ka? Hindi, ibang akin ministry. yun. Iba yung ministry niyan. So, Akin kayo, yun. ito dancer, ito dalawa. Ito dancer, ito magsisemi-dancer. Para makita natin kung saan ka ilalagay ng Lord ng Sa ministry akin mo. yan si Jubel. Tagabantay na lang po. Ako, te, dancer. Ha? Dancer ka? O, sige. Sa akin Sige yan si na. Jubel. O, ngayon, maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang papuri. Kanina, yung sinabi ni Jubel kanina, kaya kami natawa ni Pastor B. Yung susi. Ano sabi mo? Nakakadena. Yung kadena, Unti-unting sinusian. sinusian. Ang daming lawak. susi, pero may isang susi. Ang lawak ng gustong sabihin niya doon, pero yung pa rin Oo yun, nga. diba? Lord, maraming salamat talaga. Sa iyo po ang papuri. Happy birthday kay Ron. Ngayon, happy birthday, Ron. Happy birthday kay Echo for tomorrow. Maraming salamat, Ama, sa isang panibagong taon na dinagdag mo. Ganun din, Lord, ikaw na po, pagalingin mo po si Echo. Wala sila kasi. Basta, Lord, ikaw na po ang bahala sa kay Echo. Maraming salamat. Thank you, Lord. I love you all. Sino po ang sunod ng papasalamat? Malamang ikaw na. Parang napapasalamat. Sige, ako na. Tabi ako na. Ayan na. Una-una sa lahat, syempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dahil sa umagang ito na punong-puno ang umaga nito ng blessing ng ating Panginoon Amen. sa bawat Amen. isa sa atin. Amen talaga. Ayun. Nagpapasalamat din ako sa Lord kasi, nagkasakit po ako, nagkaubot sipon. Pero, sa awa ng Diyos is gumaling po ako nung Amen. kagabi, dahil sa sipon ko, sobrang sakit ng tenga ko kahapon. Ayun, sobrang sakit ng tenga ko kahapon kasi dahil sa ubot sipon ko, pero tinulog ko na lang yun and nagpapasalamat ako sa Diyos kasi pagkagising ko medyo Wala na. Okay na. Pero may ano pa rin naman ako ngayon. May ubos sipon pa rin, pero hindi nakalala nung katulad nung this past few days. May nagdala kasi ng ubot sipon dito. Ayun. Ayun, yung naka-green. Feeling ko nga hindi ako eh. Si Papa. Kasi siya yung unang umiinom ng gamot eh. Sige na, ayun na. Ayan na, sige. Sa kanyang papurit pagsamba at pasasalamat. Amen. Amen. Ayun na, sige. Palakpakan natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Kung wala na po magpapasalamat, dako na po tayo sa tithes and offering. Paikot na lang po. Ikot na natin ang ating offering. At huwag nang
Kapatulog niya, di dapat dadami. Pagkakulog ba niya, pinatulog. Ay, naku, Alina. Natutulog ko kay Pastor. Ayan. Ako na lang. Joke lang, ah. Ako na lang mag-pray. Okay na dyan na lang. Eh, wait lang. Ako na lang mag-pray. Okay na. Sige na, pag-pray po natin ng ating Pag-pray na natin. tithes and offering. Sige, church. Sige, church, na pag-pray natin yung mga kaloob na yung mga Hallelujah, Jesus. Tuloy na, Panginoon, na maraming salamat po sa araw na ito. At maraming salamat po sa tithes and offering na ito po, Panginoon. Dalangin po ng church na ito, na ang tithes and offering po na ito ay magamit po sa iyong gawain, sa mga kagamitan, sa lugar na kailanganin po ng iyong gawain, Panginoon. Dalangin po rin po ang mga nakapagbigay-balik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Dalangin ko rin po, Lord, na yung mga hindi po nakapagbigay, bigyan niyo po sila ng kakayanan upang makapagbigay sa iyo, Panginoon. Dahil ito naman po ay ginagamit po sa iyong gawain. Amen. At para sa iyo din po ito, Panginoon, muli. At maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papulit pagsamba at para sa lahat ng anak ng Diyos ay nagsabi ng Amen. Amen. Sige po, no, dako na po tayo sa pinaka-importanteng parte ng gawain natin ngayong umaga, which is po yung communion daw po. Kasi parating kasi mahabol. O sige, Communion daw po na ayon sa konting commercial lang po muna. Hintayin lang po natin yung sa communion and Makibasa yung 1 Corinthians. sige po. Dahan-dahan. Binili ko. Basahin ko na po. Verse 24. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27. Kaya't ang sino man kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Datapwa siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Tayo ay magkaroon ng communion. Ito yung katawan ni Kristo. Isubo natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Pagkatapos, kinuha niya yung saro, ating inumin bilang dugo ni Kristo. 1, 2, 3. Amen. Tayo ngayon ay dadako na sa salita ng Diyos. Ay, wala. Mga kapatid, ang ating pag-aaral natin ay Mateo 5 pa rin. Na pag-aaralan natin yung mga dapat asal para patunayan kung tayo ay Christian. Kung tayo ay nasa bagong pagkatao. Amen. Kasi maraming churches ngayon, hindi nila kinukorek yung mga pag-uugali nila. Alam ko, hindi tayo perfect. Lahat tayo sa biyaya ng Diyos. Pero hindi naman siguro sasabihin ni Jesus to kung importante. This is part 2 ng ating lesson sa pagkatao. Titingnan natin anong matututunan natin sa Mateo 5.
Ang Mateo 5 is yung paano mo gaganapin yung dapat iasal. Okay ba yan? Tingnan nyo yung verse na to. Sige lang, at least nakaabot ka. Tingnan nyo yung verse 13. No? Ito ang isang tip. Yung nakaraan natin, ano yung pinag-usapan natin? Yung dapat iasal. Beatitude. Beatitude. Bakit kailangan natin nun? Yun ang tanong. Dahil ito ay sinabi ni Jesus na mahalaga yung ating pagkatao na kamolde. Kasi bago ko tinuloy ito, ako mismo kailangan ko sundin ito. Amen. Kasi pag nangaral ako, hindi ko ginawa, gusto mo maging dakila sa harapan ng Diyos, tapos nagtuturo ka, hindi mo sinusunod, ay, walang mangyayari sa'yo. Di ba? Relax ka mong dyan, mahirap ang biyahe. Sabi dito, sabi sa verse 13, basa, ito yung isang role na kung kayo ay nakinig nung nakaraan lesson natin, yung beatitude, kailangan ganito yung ating pagsasalita, pakikihabilo. Kailangan pakita natin, Kristiyano tayong totoo. Amen. Hindi Amen. plastic. No? Amen At yan. basahin mo nga yung verse 13, kapatid. Dapat pala dito ako tumayo. Alam mo bakit? Hindi makita ng camera. Iyan mo nga yung camera dito. Huwag ka masyadong magpakita dyan ha, kasi matatakpa yung suit. O nga pala, no? Bago tayo magpatuloy, sasampo lang ako kayo ng pagiging maging asin. Di ba sa pagluluto, dapat may asin para sumapang itlog? Tama ba, mali? Tama. Kasi subukan mo lagyan yung pinirito yung itlog, sunny side up, walang asin. Kuha ba? Ayan. Pag natakpan ko, kita na. Kasi dapat yan nandito, may stand. O, sa susunod, dalhin ko na lang. So mga kapatid, sabi dito sa English, you are the salt of the earth. But if the salt lost its savor o flavor, sabor, wherewith shall it be salted? Anong gamit ng pagkaasin niya? Tapos sabi niya, it is therefore good for nothing, but it is to be thrown away or being stepped on. Na? Sa King James kasi, kung hindi kayo sanay, ini-English ko lang ng regular. Ako na nag-English. Kasi marunong naman ako ng Greek at saka Hebrew eh. Pero kung translate mo lang, wala kang alam sa Hebrew Greek, hindi mo kinusulta yung Biblia. Kung translate mo, delikado ka siya. Dati kasi akong kasama sa Philippine Bible Society, isa sa mga translator. High school pa lang ako. Oo, nagtataka nga sila, ba't alam ko? Eh, gift ng Lord yun eh. Biblia, translate mo, Hebrew and Greek, ito Tagalog. Marami hindi nakakalam kasi ayoko nga sumikat. Si Lord lang. Pakibasa nga yung Tagalog, kapatid. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalam? Tama. Da? Oh, ang Kristiyano, ganyan. Pag hindi ka active, nanlalamig ka, maganda pa nga yung ganito, ito kahit na late, alam ko naliligaw sa anak ko yan, o girlfriend niya. Kaya lang, hindi niya binabaliwala yung salita ng Diyos. Pag-alis ako sa mga kumulitin sa kanya, sa amin ito. Tingnan mo, kung wala ang alat, anong silbi ng asin? Ang asin, subukan nyo lagay sa tubig, haluin nyo. Di ba may mga bato-bato? Wala na yung sodium chloride. Wala mali yung chemistry nyo. Sodium chloride, table salt. Hinalo mo, may mga bato-bato. Yun. Tayo yon kung walang alat. Itatapon na lang yun, parang sa beach. Taco Beach na lang yan. No? Tuloy mo. Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Actually, dapat dyan, simple lang, hindi urakan. Tapakan ng mga paa ng tao. Kaya lang, dito, take note yung term niya, yurakan ng mga tao. Kasi tao rin ang nire-represent noong statement na to. Tingnan nyo.
saka ako pag nagtuturo ako, gusto ko maliwanag. Iba-iba kasi ang karunungan ng tao dito. Yan. So, doon ka na muna sa upuan. Yan. Doon. Pakita mo. Yan. Dito. Yan. Tingnan nyo. Sabi dito, kayo ay asin. Kayo. Tama ba? Sino tinutukoy ni Kristo ang Kristiyano ay dapat maalat? Hindi ko sinabing kumain kayo ng maalat, baka naman masira yung kidney nyo. Pero dito, kita mo? Kaya ako tumayo dito eh. Kasi doon ka sa may kunin mo yung upuan na yun para dito ka banda. Kita mo Para ba? Kita mo ba dyan? O dito O ka? dito sa tabi ni Kuya JM mo. O yan, yan. 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 O. So sabi, nakikita nyo, kayo mga tao ayaw tumingin dito sa Bible kung ano-ano ginagawa. Hindi interesado sa salita ng Diyos. Maggalit ang Diyos sa ganyan. Kaya tingnan nyo, huwag akong tingnan nyo yung monitor. Kayo ang asin. So yung tinutukoy, pag tayo ay Kristiyano, panatilihin nyo, meron tayong flavor sa pananalita. Diba? Saan ba ginagamit ang asin? Sa puwet? Sa tenga? Sa mata? Dinapuin ka. Ginagamit sa pagluluto yan. At pagkamot ng mga sugat. Gatsu. Asin. Alam mo kaya hindi ako bumili doon sa resort kasi hindi totoong ano yun, hot spring. May heater na halala. Pinulikat ako eh. Kadalasan, pagka nasa hot spring na totoo kayong galing sa vulkan, mainit, hindi ako pinupuli. May asin yun. Konti. Hindi alam ng iba yan. Pasensya na kayo. High school pa lang ako, sabi nga nila, dami ko ro alam. Hindi. Gusto ko lang makinig sa matatalino. Yung taong matalino, marunong makinig din sa kapwa matalino. Pero pag hindi marunong makinig sa mga matatalino, hindi matalino, biyo-biyo yung papansin nila. Gets nyo ba? Ano ang sample ng ganon? Kailangan maamo tayo. Pinagpala ang mga, ano raw? Maamo. Sa pananalita naman, may asin, may dating, may dahilan, may kaunlaran. Pagka nakikipag-usap, di ba nakakasawa rin yung puro joke-joke, yun na lang ang joke. Kagaya nung, ewan ko, matatawa kayo, yung sinabi ko dati, tataka ko, ba't sinabing senior, ang layo ng high school? Sabi ko, may association of senior. Dapat ang edad mo, mga 60 pataas. 60 pataas. Yung pala, yung high school lang din sa dulo. Association of Senior High School, ang layo. Kala ko nga nun, pag sinabing senior high school, mga nag-aaral doon, senior. Para yung mga kumukuha ng law, nung ako'y 21 years old, nag-aaral ako nun sa Lyceum, may nakikita ako nag-aaral pa rin sa kolehiyo. Sabi ko, ilang taon na po kayo? Puti-puti niya. 50 na ako. Ay, ganun po ba? Anong kinukuha niyong course? Arts? Hindi, law. Abogasya. Mahirap ang abogado. Ngayon, kung gusto mo maging abogado, kailangan maganda ka magsalita. O ikaw ay nasa mass communications, kailangan tama yung accent, pronunciation, and the way you deliver your speech must be timely, concise, concrete, solid, and edifying. Lalo na sa gospel. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, o tingnan nyo. Ang Kristiyano kailangan hindi matabang sa gawain. Hindi ba kayo nagsawa, gumawa ng kalokohan? Paggising, kakain, matutulog, o kaya lalabas, mag-iinom? Di ba? Bisyo na yon. Wala ka ng future. Sabi nga ni Solomon, whosoever loves to drink will never get rich. Ang dami kong kilala, dapat mayaman na ngayon. Dahil naging suga pa sa alak, sa alcohol, hindi na yumaman. Kaklase.
Ayan o, wala nang ano pang mangkabuluhan. Bible nagsabi niya, hindi ako, kundi upang itapon excuse me, sa labas. So, itong extension ng lesson natin, na iniba ko na nga, nagtataka ako, bumalik dito, talagang susundin mo yan si Jesus. Nagsabi. Amen. Amen. Parang ano yan binibisita mo yung girlfriend mo, puro lungkot yung pinikwento mo. Anong tendency ng girlfriend mo? Huwag muna tayo mag-usap. Negative Excuse me. Maganda ba yung tip? Sa salesman, pag umaharap ka sa customer, huwag ka magbibigay ng tanong. Ito may background kasi ako. Marami kasi akong pinasukang trabaho. Nasubukan ko na magbenta ng insurance. Nasubukan ko na magtrabaho sa NBI bago PLDT. Nasubukan ko na rin dyan sa PDEA. Kaya yung mga nag-iiba ako, komunista ako. Hindi totoo yun. Mga kapatid, pag ganun, yapang na yun. Ang komunista, hindi mo, yung NPA, hindi mo sasabing NPA yan. Laging tago yan. Tsaka pag nagsalita yan, Ginoo. Ganyan na naranasan ko sa Quezon. Mga kapatid. Kaya mga kapatid, tingin nyo. Pananalita pa lang, huli mo na isang tao kung sinungaling, mayabang, walang katuturan ang mga sinasabi. Amen ba? May natutunan. Kailangan lahat ng sinasabi mo, sensible. Whether katatawanan, whether seryoso ka, whether when you talk about facts, mga information, kailangan accurate at possible. Amen ba? Halimbawa, example ako, nagsalita ako, itong New Testament, nakasulat sa Greek. Okay, check. Pero kung sinabi ko, itong New Testament nakasulat sa Hebrew, yung pala Old Testament dapat. Sinuloko ko ng sarili ko, nagmamarunong ako. Sino kayaya live broadcast ko? Meron, di ba? Meron, nakita mo yung araw ng big. Tama ba? Kita ko dito. So, makikita nyo, no, na dito pa lang, nang mawamang kabuluhan. May natutunan mo tayo. Verse 14. Kailangan, pag Kristiyano ka, hindi pwede yung undercover Christian. Secret Christian. Pakita mo totoong Kristiyano ka kahit hindi ka belong. Hindi ka in. Huwag ka matakot. Ako sa PLDT, tanungin nyo si Miss, may barkada ba ako? May ka-close ba ako? Kasi naninindigan ako sa totoo. Makikisama ka, hindi ka naman pakikisamahan. Pag nakatalig ka, sisiraan ka. Nag-aaral ako, ganun din ako. Kasi maaga ako naging Kristiyano, high school. Matino. Magagaganyan pa ba ako, mga kapatid? Kung nakikita mo yung kapatid mo, nagagaganyan. Halos makulong, halos mamatay. Kailangan ko ba maranasan yun? Sige nga. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Kung si Kristo ang ilaw ng sanlibutan, tayo naman ang ilaw ng mundo, ng daigdig. Hindi mo pwede ilagay ang ilaw, tago, lalagay mo sa cabinet yung kandila o yung lampara. Hello, nakikinig ba kayo? Kailangan totoong Kristiyano ka. Pag galit ka, pakita mo galit ka, huwag ka magipagplastikan. Ako, nung nagalit ako doon sa isang kapitbayan, hindi ko kinibo. Huwag ka magsalita. Dati, oy, good morning, ganyan. Ngayon, hindi ko binate, hindi ako kumibo. Namimihasa Nadala na ako
uy, Kristiyano ka, kailangan mahina. Hindi rin minsan. Hindi mo naman siya inaano eh, so okay lang. Ain't water. Hindi kasi pag ginanong mo yun, dalawa lang ang response nun. Thank you, Iya. Response nun. Alam mo ka, no? Ay, takot to, kaya nakikipagkaibigan. Sometimes you have to stand on your ground. At saka matapang ka, hindi pa pwede yung tatakot-takot. Dapat marunong ka, tsumempo, kung ikay lulusob, o retreat. Ayan o, kayo ay, ano sabi? Ilaw ng sanlibutan. Hindi daw pwede, katulad ng isang lunsod, sa ibabaw ng bundok, matatago. Ang ganda ng logic ni Jesus Christ, no? Meron ba tayong nakitang presidente na nakatira sa ilalim ng lupa? Hello? Meron ba? Wala. Eh, yung tatay nga ninyo, di ba sabi ni Juanita, ba yun? O ikaw? Nilamon ng higaan. Nilamon nga ng higaan eh. Sabi ko, niluwa pa. Gumaling eh. Ay, Tama ba yun? isasara ko sa May natutunan ba tayo? Pag Kristiyano tayo, obviously, Kristiyano ka, huwag mo pigilan itago. Baka naman kaya mo ginagawa yon kasi wala kang tiwala sa Diyos na poprotekta. Ay, kailangan makisama ako. Makikisama ako. Ibig sabihin, kung makikisama ka, takot ka pala. Hindi ka totoong Kristiyano. Hindi mo naman kailangan magtapang-tapangan eh. Maging totoo ka lang. Baka naman tuwing Sunday, ang bait-bait mo, pero paglabas mo ng church, masungit. May ganun. Kaya ayaw na yung sabihin, ay, born again. Pero sa live, wow, ang bait. Pero parang yung pinag-usapan namin ni GM doon sa swimming pool, no? Maraming ganyan. Mga kapatid, nakikinig ba kayo? May plastic. At saka ako, kunyari, meron kayong pinag-aaralan, pwede nyo ilapit sa akin patungkol sa Biblia. Hindi ako magagalit. Amen? Di ba, Jabay, nagtanong ka sa akin, hindi naman ako magalit. Pag gagalit, nagtanong ka, bobo yung sisigawan pa yung member. Buwanan mo. No, ha? Okay, verse 15. O, ito yung tip. Pag ikaw ay Kristiyano, lantaran ka dapat Kristiyano. Hindi mo tinatago. Amen. Amen. Ganun. May boyfriend ka nga? Nakaganyan nga siya sa UB ko. Oo nga. Sabi niya, neither do men put a candle and put it under the bushel. Yun yun. Under the bushel. But the candlestick, but on a candlestick. It is to give light unto all those in the house. O, kagaya ng sinabi ko, meron ba kayo nakitang ilaw? Pag naglagay ng ilaw sa bahay, tago yung bombilya. Sino inilawan mo? O kunyari, kandila. Hindi ka mag-ilaw tayo, lalagay ni Maser dun sa loob ng cabinet dun sa ilalim ng sink. Meron ba naglagay ng ilaw, kandila, sa ilalim ng sink? Diba? Ganun din ang pagiging Kristiyano. Kaya ako, natatawa lang ako. Wala akong pinabanggit na kandidato. Alam mo, dapat sa mga kandidato na gumagawa ng maayos sa trabaho, hindi na nila kailangan mag-advertise. Kasi obviously, talagang magaling sila magtrabaho. Honest. Yung nagkakandara pa na, ako si Consel, kasi walang ginagawa. Mag-aambisyon pa yan ng barangay captain o kaya may din. Take note, tandaan nito, lahat ng kumakandidato na kagawad lang o konsehal, nilalagay nila yung solo nila, yung wala siyang kasama, siya lang, okay magtitiwala solo blinder, walang pakita. Ba, naglagay ng pangalan, tralala, vote tralala, for konsehal. Huwag kayo magtitiwala kay itsapuera nyo yung
Puro sarili lang niya na. Hindi ka tulad ni Along, malapitan. Lahat ng mga kasama niya, binabanggit niya doon sa eleksyon. Hindi mo na iwasan, namampanya ka na. Hindi ako nangangampanya. Talagang boboto ko yan. Huwag mo ako kalimutan, Along ha. Assist ko ha. Ayan, di ba? Oh. Dahil nakilala sila, lantaran, magaling magtrabaho, hindi na nila kailangan mangampanya. Tama. Mahirap dayain yung gusto ng tao. Oh, verse 16, ayan o. Oh, bilang Kristiyano, kailangan lantaran, makita nila yung liwanag sa'yo. Hindi yung nagdudulong-dulungan ka, wala kang makakasundo pag ikaw lang ang marunong. Tama. Kahit ba obviously na mali na, bistado na, pagtatakpan pa, naku, marami akong kilalang ganun. Lahat ng, minsan tinatanong ko, Kristiyano ba yan? Mapapastor yan, maglingkod sa Panginoon, puro hindi totoo, false spirit. Sabi sa verse 16, ayan o, basa! Lumiwanag na ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Anong ibig sabihin nito, huwag tayong showman. Yung pakitang tao sa mabuting gawa. Kaya lang, dapat ipakita sa tunay na pamumuhay na talagang Kristiyano ka at hindi ka pakitang tao. Kristiyano ka lang kasi naka-live broadcast, worship, pastor ka. Pero pag wala ng worship, hindi din siya Kristiyano. Yung pala hawak na niya yung pantagay. Hindi na siya pastor. May kilala akong ganyan, hindi ako naninira, kapwa pastor, may kilala ako. Pagka Sunday, pastor siya. Pag hindi Sunday, manginginom. Oo. Meron mo kilalang gano'n. Paano mo papatunayang pastor ka kung hindi ka naman totoo? Di ba? Kailangan totoo ka kasi liwanag ng tanghali. Hindi yung Kristiyano ka lang tuwing umaga. Pagdating ng tanghali, gabi, ano na? Parang yung kanta ng ano yun? Hanapin ko ang liwanag mo. Anak ko, liwanag. Wala lang pala liwanag. Verse 17. Ito mga kapatid, kahit hindi tayo sakop ng kautusan ni Moises, may mga kautusan effective pa ngayon. For example, 10 Commandments. Mahalin mo ang iyong mga magulang. Ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. No? Ibigin mo ang Diyos katulad ng iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ito na yon. Basa. Huwag niyong... Sige, basa. Hindi mo na kung magsasalita kung wala sa Bible. Sige, si Jesus magtuturo. Verse 17. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. O, bakit daw? Ano daw? Bakit daw, ano? Sige nga, basa. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ginanap ni Jesus yung hindi nating kaya. Take note, kung totoo tayong Kristiyano, yung hindi nating kaya ganapin. 10 Commandments pa lang ang kautusan. Hindi ko pa sinasabing yung kautusan niya, 10 Commandments. May mga kautusan sa Hebrew, sundry laws na tinatawag, bukod pa 633 laws. Pag hindi mo naganap yun, noong panahon ng mga Hudyo, guilty ka na. Kaya nga namatay si Jesus para sa atin. Dapat yan ang nasa kokote at damdamin natin. Sabi niya, ginanap ni Jesus. Kaya kahit anong pagpupursige mong mabuti, in fairness din sa mga nagkakasala sa atin, huwag natin silang tularan. Hindi ko naman sinabing, oy, condemn mo. Mas maganda nga, avoid them. Sabi nga ni Pablo, hatulan niyo siya parang isang publikano o unbeliever. Umiwas na lang kayo. Kung ayaw makinig sa inyo, nagmamagaling, dahil ikaw, Christian ka, yung isa, ayaw maniwala doon sa turo mo. Mas maganda, iwasan mo na lang.
Hindi ka naman niya pinaniniwalaan eh. Pag mo ipipilit, yun ang ibig sabihin niyan. Oh, kaya ginanap na ni Jesus. Kasi may mga tao, sobrang naman banal, kung makahatol naman ng kapwa, hindi ko naman tinuturo dito yan. Hindi naman tinuturo ng Biblia yan. Amen ba? Ang sabi, judge a righteous judgment. Yung sinasabi niya sa Matthew chapter 7, judge not. Matthew 7:7. Sige na, Matthew 7:7. Uupo ako. Umawit din pa ako. Yan. Matthew 7:7. Para Magsini, ay, hindi pala yan. Matthew 6 na. 6. 6:7. Ay, wala. Bayaan mo na. Huwag na. Malikot na lang. Oo, balik mo. Ahaba pala, naalala. O, ibig sabihin, mga kapatid, pag tayo humatol, no? Huwag tayo hahatol lang, hindi natin hinatulan ang sarili natin. Amen? Amen. O, ito ba? Pag tayo ay nasa bagong pagkatao, o nasa atin yung tinatawag na dapat na asal, huwag nating aalisin na napakahalaga ng salita ng Diyos. Alam mo, sa Bible, parang English din. Yung mga comma, semicolon, yung mga period, yung mga apostrophe, importante. O, tingnan nyo kung hindi totoo yung sinabi ko. Parang abogado si Jesus. Kasi yung mga kausap niya dyan, halo ng mga believer at unbeliever. Kaya para siyang abogado. Tingnan nyo, verse 18, parang constitution. Basahin. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa. Ang isang tuldok o isang hudi sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ayan, bigyan na tayo ng tip ni Lord. Lahat ng bagay sa Biblia. Ultimo yung kuwit. Ano sabi niya? Diyan, kudlit eh. Natawa nga ako. With goodness. Pampangan yan po. Kuwit. At, ano raw, tuldok. Hindi mawawala, para may printing press si Jesus Christ eh. Hindi mawawala, no? Hanggang lahat yan matuwid, matutupad. Kaya lahat ng binabanggit ni Jesus sa Biblia, matutupad. Ingat tayo. Kasi hindi naman tayo perfecto, pero binigyan na tayo ng tip. Kung paano tayo hahatulan ni Kristo? Paano? Sa salita rin ng Diyos. Maraming hindi nakakaalam. Amen. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi yan excuse. Di ba may kasabihan sa English? Innocence of the law, o ignorance of the law is not an excuse. Yan, tulong ba tayo? Amen. Kaya napaka-bless natin mayroon tayong Biblia. Amen. At inintriga ni Kristo yung mga pariseo. Maraming pariseyong Kristiyano. Pahihirapan ka, ahatulang ka, hihiyain ka, so-called Christian, pero nakita ko hindi sila totoong Christian. I gave them a chance, but they still remain in their sins. So, ano dapat kong gawin? Napakatanga ko naman. Iiwasan mo na lang sila. Verse 18. Sige, tingnan nyo. 19. Ano, hindi pala. Ang sino man. Kaya, ang sino man. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos nito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawagin kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Tatapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Oh! Pag tayo ay nasa tamang beatitude, by simply following kung ano yung nasa Biblia, magiging dakila sa kanila. Halimbawa ako, nangaral ako, tapos hindi ko sinusunod,
Anong tawag mo doon? Tupperware. O rokan. Maaring lahat alam mo sa Biblia. Maaring mas marami kang alam sa akin sa Biblia. Pero hindi ko naman nakikita sa iyo yung tamang ugali. Hindi ikaw ang greatest. Kahit malaki pa yung church mo, ikaw pa yung pinakamagaling na pastor. Pero sa pag-uugali, hindi ka makatao. Nanghihiya ka ng kapwa mo. Anong tawag mo? Aray. Diba? Maraming ganyan eh. Oh. Tatapatan, sino mang gumanap at ituro, tatawaging dakila sa kanila. Eh kung hindi mo tinuro, ang sabi sa Iglesia, but teach them, the same shall be great in the kingdom. Pero least ka, sabi dito, whosoever shall break one of these least commandments, and shall teach men also, he shall be called pinakamaliit in the kingdom of God. Amen? Amen. Oh. May natutunan ba tayo? Amen. Ganda na mensahe, Pastor. Tip ni Jesus Christ yan, mga kapatid. Hindi ko naman turo. Nakakita ba kayong mga lesson? Oh. Ayun lang eh. Oh. Simple lang, Matthew 5 pa rin. Part 2. Ipakita mo. Mamita mo. Ang tanggalin mo yung masamang asal. Sigaw ka ng sigaw. Yes. Sinisigawan mo, Pastor, may tatanong sana ako. Kunyari, si Jubel. Kasi ganito yung nakita ko doon sa libro. Ano ba libro yan? Hindi yung kumag-aaral ng ganyan. Mag-aaral ka dito. Hanggang saktan yung loob ng tao. Hindi na lalapit sa'yo. Napahiya na eh. Tsaka, ito kung magaling kayong teacher, makinig kayo. Kung talagang magaling kayong Kristiyano, may nagtanong sa inyo, lalo na sa doktrina. Kung hindi nyo masagot, sabihin nyo sa susunod na lesson. O kaya tatanong ko kay pastor. Ganun. Ano mawawala sa'yo? Kaysa naman sumagot ka, mali. Nakikinig ba kayo? Yes, Pastor. Ganun. Magtanong. Huwag kayo magtanong kay Eli Soriano. Maraming surplus na katuruan nyo. Magaling na sa debate. Oo. Katulad niya, sabi nila, ang Kristyano, hindi ginagamit ng Diyos para magpagaling. Sino may sabi sa'yo, ba't ako? Oo. Kaya sabi niya, pag nagturo ka sa Biblia, tinupad mo yung kautusan, isa ka sa dakila. Pero kung nagtuturo ka, pero hindi mo naman pinapractice sa bahay mo, huwag ka na magturo. Isa sa natutunan ko dyan, makinig kayo maiga. May mga tao magaling magdaldal. Makinig kayo ha. Daldal. Binibigyan ko kayo ng tips sa group dynamics o human relations. Magaling magdaldal, pero ayaw magpakorek pag mali siya. Ayan, si Mrs. kontra ng kontra sa akin yan. Ganun talaga mag-asawa. Pag may alam naman siya ang tama, kidaw na ako. Kaya yan, pag siya naman ang sinasabihan ko, nagagalit eh. Oh. Tama ba yun? Kung ganun ang misis ko. Misis ko pa lang yan ha. Meron nga kaming kapitbahay eh. Lahat kausap, ang galing, lahat alam. Pero dahil lang kay Topi nasira. Hindi pa na magaling. Inaaway pa kami. Ano nung pinagsasabi. Natatawa lang ako kasi unbeliever. At saka yun, ang pilosopo pa. Akala niya ipipilit ko katulad niya. Ba't ako mapapagod? Ayaw mo ng kaligtasan? Nire-reject mo ako? Di wag! Nireject niya, di ba? Nireject niya, sabi niya, huwag na muna natin pag-aralin yung pagdating ni Jesus. Matagal pa naman yan eh. Di ba na? Oh? Magaling masyado. O ngayon, sinampulan siya ni Lord. Aso. Hindi. Pero, mga kapatid, natawa ko, hindi dahil muntik din siya makagat ni Topi. Natawa ko dahil nagdudunong-dunungan. Kaya nung lumabas kami, huli kong bitaw dun sa labas, pagtapat ng bahay, di ba may mga kapitbahay kami, nandun lahat. Sabi ko, ba't ang galing talaga ni Lord? Bino mga asong galing. Alam niya yung totoong ugali ng tao.
Oo nga, no? Eh lahat kasundo ni Topi, pero pagdating sa kanya, ano ibig sabihin mo? Oo nga. Alam ni Topi yun. Tsaka hindi kami gumagawa ng kwento. Mismo si JM, hindi porket boyfriend siya ni Ate Toya nga, na saksiyan niya yung kalokohan ng matandang yun nung nandun siya nung linggo. Ganun-ganun. Nakaroon. Yung sumbong Tsaka, niya, ganun siya ganun. na walis thinking. Tapos ang gulat siya sa akin, yung huli kami yung nag-usap. Pare, kasi ang sorry muna ako, naglayo siya, nagalit ako eh. Pre, wag ka hindi ko tinawag na Kuya Johnny. Sabi ko, pre, masama ako magalit at masama akong kaaway. Sinabi ko sa kanya yun. Pinagsasalita mo ng misis ko. Pwede ko paraanin yan, pero... Yung sigawan mo yung asawa ko, yun, Sabi ko, gano'n, sumiyan ko yun. Amunin ako. Sabi ko, naku, hindi mo alam kung ano ang buhay ni Vic nung nakaraan. Kahit sa tabok, maraming hindi ako nagpapatuto na, dati ako NP. Tahimik lang ako. O gusto niyo yung malaman, dati, nag-contractor din ako, contractor employee rin ako ng PDEA, NBI, para malaman nila. Tsaka mga law offices, yung Ray. Lahat ng video nila, Ay, hindi mo pastor na pala. wala nga. Pati yung Baka nandun lang siguro. Pati yung sa di ba, investigator sa CIA. Ay, CIS. Di ba sinaludo ko noon, sinanay, sinisingit. Ang lumabas ngayon, si RJ pa ang bilid. Sabi ko, maraming pera sa akin yan. Okay, maniwala. Sa halagang 500, ano pastor? Sa nalagang 500. Oh. Sir! O yung ID ko. Nawawala nga yun. Diniretso ko, hindi yan lagay. Pero may soft copy ako niyan, ma'am. Pwede ko pa-print. Sabi ko, hindi yan lagay, ha. Pasasalamat pala. Yes, sir! Ba't mo ako sinisir? Secret agent pala kayo. Sabi sa akin. Ang dami niyong hindi alam pa sa akin. Sinampol ako si tatay ko, eh. Nagulat siya, eh. Ano nga, ako humarap, eh. Tanggol ko si nanay. Wala nagawa si RJ. RC. Ay, RC. Kaya patotoo ko sa inyo, pag kayo ay totoo at tama, manindigan kayo. Men, Masyado na ako mabait, nabusabos na ako. Wala na? First 19? ano yan? May natutunan ba tayo? Amen. Ganda ng mensahe. Kaya, Verse 20. kahit na nakaupo ka, pastor, okay na. Mga kapatid, huwag tayong katulad ng iba na nang ugali ng mga pariseyong orokan, ano pa? Tupperware, ano pa? Garden, ano matatakman? Huwag tayong ganun. Kung ano tayo sa church, kahit nagbibiro tayo, ganun kayo dapat. Amen. Totoo kayo hanggang paglabas ng church. Magalang, huwag lang kayo bastos. Amen. Magalang sa matanda, sa mga kuya nyo. Kunyari si JM, gagalangin nyo. No, hindi porket boyfriend lang ni Toyang yan. Gagalangin nyo. Dahil matanda sa inyo. Amen. Kahit na sino na dito. Tuto kayo mag-bless. O, matuto kayo magandang umaga po. At hindi lang dito. Tsaka, Kasi sa bahay pag nyo. bibisita ng bahay ng babae, huwag kayong secret agent. Kanyari, ito yung pintuan. Yung isa lang, ang gano'n. Apat kayo magtatago para kayong mukpalaap, para kayong bultaper. Akyat bahay ka. O, yan. Sabi niya rito, sapagkat sinasabi ko sa inyo. O, tingnan nyo, sino nagsasalita? Si Jesus. Ayan o. At kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga Bible student, ng mga pare, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ano ibig sabihin nun? Huwag kayong self-righteous. Amen. Amen. Maging righteous tayo, yung nakikita nila sa atin, yung katuwiran ni Kristo, the righteousness of Christ. Sila, baka parisay religyoso, pero hindi marunong tumulong sa kapwa. Hindi marunong magbigay. Mata pobre. Mataas. Mayabang pa. Ang dami kong alam sa Bible, pero yung pag-uugali, tingnan mo. Wala namang perfect sa atin. Lahat naman sa biyaya. Pero hindi naman siguro sasabihin ni Jesus yan kung hindi ang mahalaga. Ang tanong ko, sige sabihin nyo, ay, pastor, ayoko niyan. Kasi mga pariseo at mga Hudyo. O tama, pero may prescription si Christ.
Amen ba? O kunyari, kumakanta tayo sa worship team o nagli-lead tayo. Nagli-lead ka para pakita magaling ako. Magaling ka. Ay, hindi ganun ang worship. Gets niya? Amen. O kaya ka nagli-lead sa praise and worship para lang makilala ka. O hindi ko yata. Ay, ganda ko naman. Kita ako ng boyfriend ko. Mali. Sasayaw nga siya ng hotdog. Ako sasabihin niyo, hotdog, hotdog. Hindi ganun, pastor. Iya, joke lang anak ka. Baka mapipunta sa akin. Tugtog piniprito. O, taas. Verse 21. O, sabihin nyo, lahat ba ng kautusan obsolete na? Bakit binanggit ni Kristo yan? Iniiwas tayo sa crime. Gumawa ng crime. O, tingnan nyo. Basahin ko yung English, ha? Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and thou shalt not kill, shall be in danger of the judgment. Sample ako kayo. Alam nyo ba ang tao, pumapatay din yung minumura mo, sinisiraan ka, ina-out ka sa grupo. May alala ko yung panahon ko, may kanta. Siya ay yung may naliligaw. Ngunit out pa rin ang boyfriend kong Baduy. Di ba alam niya yung mga kanta? Baduy. Sa mga tumutugtog ng gitara, alam yan. Kasi magaganda talaga ang kanta nun. Kaya mga kapatid, tingnan niyo yung Bible, narinig ba ninyo na sinabi ng tao sa una, huwag kang papatay. Sino man pumapatay, ng tao ay mapapasapanganib sa kahatulan. Halimbawa, Kristiyano, naninira sa Kristiyano, hindi naman totoo. Di ba naalala niyo yung chapter 5, naalala niyo yung una, yung verse 2 to 24, di ba naalala niyo yun? Ano sabi? Sige nga, kung naalala niyo, may kamukha to. Kung nakinig kayo. Hindi kayo nakinig. Kung matay kayo, ay delikado sa kahatulan. Ayan. Gets niya? Verse 22, tingnan nyo kung hindi ta. Pwede kayo magalit, pero kayo magkasala. Tama. Kung magagalit kayo, masasaksak mo din yung tao, ka na lang magalit. O kaya lumayo ka na lang. Di ba, mami, nakita mo? Hindi nila alam yung dati kong ugali. Ikaw, alam mo yung dati kong ugali, di ba? Pag ako galit, God talaga ako. Walang kukontra sa akin. Kahit sila nanay, sila tatay, alam nila yun. Pag galit ako. Dati yun. Kaya tingnan nyo, dadambang sinasabi ko sa inyo, ang bawat napuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa katulan. Halimbawa, pastor sa pastor. Iwasan mo na lang, alam mo nang mali. Huwag mong gayahin yung ginagawa nilang mali. Tama. Diba? Avoid them. They are not of yours. Ayun. Pag mukhang pera, huwag kang gagaya. Ako, didiretso ko kayo, nangangailangan ko ng pera sa gawain. Pero yung gagatasan mo kayo, o kaya wala na kayong pakinabang, itchachapuera kayo, ay hindi ako gano'n. Marami nang nag-attempt sa akin, hindi tumagal. Bakit? Mga mukhang pera. Ginagawa nila. Diyos nila ang pera. Kinakalakal nila. Papakita nila, religyoso sila, pero pag may donate ka, ibibigay ka, o ano yon? Welcome to arms. Pero pag wala ka maibigay, lalo na maliit na yung bibigay mo, ganito ang gagawin. Kahit tagal mong nawala, babalik ka rin. Ganyan yung kamay, oh. Babalik. 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 Huwag ka na. Kahit tagal mong nawala, mawala ka na. Kita nyo? Kaya nga mga naglilingkod sa Diyos na mukhang pera. Para kang naglalakad sa luneta
nang walang pera. So is the laughter we will remember. Whenever you remember, pag wala kang pera. Maraming ganyang Kristiyano. Ingat kayo sa mga Kristiyanong okay yung nangangailangan ng pera, pero magmukhang pera. Ganito ako. No. That's a yes. That's a no. Magagalit sa akin pag nagpipreach ako nun, tinamaan yun. Pasalamat ka sa akin, yung Holy Spirit gumalaw sa'yo. Verse 23, may natutunan ba tayo? Amen. Nangangailangan tayo ng pera, pero huwag kayong magmukhang pera. Mga kapatid, malinaw ba? Amen. O kaya, kung ihahandog mo ang iyong hain sa dambana, doon maalala mo ang iyong kapatid ay mayroong anuman laban sa'yo. May mga tao, sabi nila, Vic, huwag kang maramdamin. Iwanan mo ang luma mong pagkatao. Paano naman kung yung ugali mo manhid? Nakakasakit ka ng kapwa. Kala mo tama rin yung healthy yun. Dapat balanse yung pagiging maramdamin. Dapat balanse rin yung pagiging manhid mo. Ay, may sakit ka, ganito, ganyan, hindi sasagot. Sabihin, kung may sakit pala ako na matindi, I don't care ka. So, hindi ka pala totoong Kristiyano. Naintindihan niyo ba? Pero pag mag-chat ka, pwede po makuha ang Gcash number nyo. Yan, ako, banggitin mo lang, Gcash number. Amen, amen yan. Nakikinig ba kayo sa akin? Malinaw ba ang lesson? Nakabata yan kay Kristo, hindi parinig yan. Bakit ayaw nila ituro? Kasi guilty sila dyan eh. Kaya, biro mo, ikaw, maaati mo magbigay ng offering, tapos nakikita mo yung kapatid mo sa Panginoon, nagdadandam sa'yo, dahil walang, nagbigay ka dati 100,000, 200,000, 300,000, halos milyones na yung binigay mo, nang wala ka na mabigay, tapos humingi ka na ng pagpapepray, ayaw ka ipag-pray. Marami. Sakit, grabe. Sakit sa dibdib niya. Ay, wala dapat magagalit sa akin dahil kung magalit sila, totoo sila. Hello? May kilala akong ganon. Oh. Magpaparinig pa yan. Oy, magpalitsun ka naman dyan. Ang pinamit na pangalan, ha? Kaya, alam mo na yun, iya, di ba? Alam niyo na, mga kabataan natin. Yung mga kabataan, alam na. Oo, huwag ka naman yun. Labot ka daw, pastor. Oh, hindi pa. Umiwalay na ako, pa akong papaal. 24, sige, leave. Tingnan nyo, kung totoo. Basahin mo yung English, tapos Tagalog, basahin mo rin. Uupo ako. Sige, go. Leave. Tingnan nyo. Kita ba sa camera yan? Sayang. Sige, tuloy Minsan mo po lang. nakikita, minsan hindi. Nag-ano-ano po siya. Ayan, kita. Yan. Okay na po, Pastor. Okay na lang po ako. Sige, pangangulya. Pero hindi nadadamay ang bata. Kasi iba, ayaw nila yung topic to. Ako hindi. You must know the law. Eh kunyari, matagal na kayo hindi nagkikita ng dati mong asawa. Hindi ko kayo tinuturuan. Pinakamagaling, dahil may anak na kayo, tuloy nyo na yan. Pero huwag ka nang hahanap ng iba. Eh talagang kakasuhan ka ng Diyos na kaaway mo. Kasi ang definition ng adultery, kasi may nagtanong sa akin, Pastor, bakit yung mga Muslim, yung mga Islam, marami asawa yung lalaki? Kasi kaya ganun ang kaugalian, ang lalaki lang ang pinapayagan kasi para malaman sino yung lahi na pinanggaling. Alam ka naman yung babae, maraming asawang lalaki. Eh, paano mo malaman kung kaninong anak yun? Kikinig ba kayo? Yes po. Amen. Hindi pwede yun. At saka sa kanila, kaya pwede mag-asawa ng iba. Sinabi ko, iba ha, hindi ko sinabing... Pag walang asawa yung ibang babae, no? Wala siyang asawa, kunin siya ng lalaki, sa Islam ha,
Pakakasalan niya yun. Pero kailangan may approval ng first wife. Kasi kala nyo iba, ay mag-muslim ako, ay mag-i-islam ako para marami akong chicks. Hindi po totoo yun. Mali po. Naintindihan niyo ba ako? Amen. Ang pwede lang mag-asawa yung lalaki, pero may approval ng first wife. Ngayon, kung kunyari ang tatay nyo, magkakapatid kayo sa nanay, yung tatay magkakaiba, nandyan na yan, patuloy nyo na yung pagsasama nyo lahat. Huwag mong pabayaan yung mga anak nyo. Kasi tinuro ni Lord yun sa Biblia. Yun yung case na nagsulat si Jesus Christ sa lupa. Hindi binanggit ko ano yung sinulat niya. Tapos nakita nila si Magdalena, na merong nahuli nila sa pangangaluya. Ang tanong ko, sino yung nakahuli? Yung mga chismosot, chismosa, at nag-enjoy alamin na si Magdalena ay maraming lalaki nahuli sa pakikiapid. Ibig sabihin, nag-enjoy pa sila. Kaya sabi ni Jesus, ganun ba? Nag-enjoy pala kayo. Alam niyong mga nangangaluya. Sino sa inyo ang walang kasalanan? Ang unang bumato. Tama. Kameme, mula sa panganay hanggang sa bunso, nag-aalis. Kasi gusto nilang huliin si Jesus eh. Pag kinampihan ni Jesus yung mangungaluya, kakasuhan siya. Pag hindi naman niya, kinampihan naman niya yung mga pariseyo, sasabihin, wala siyang awa. Hindi siya sa Diyos. Kaya sabi niya, kaya yung kahit sa pagbibigay, ibigay yung para sa Diyos, ibigay yung sa tao, yung para sa tao, sa gobyerno. Bigay nyo yung kay Caesar. Ibigay yung sa Diyos, Amen. Nandito na lang tayo. Kasi mahaba. Yung 28, self-explanatory. Ayan o. Pag kayo naseksihan sa lalaki, pangangaluya. Kung kayo naseksihan sa babae, pangangaluya rin. O, tapos na. 28. Pinili ko na. 29. Bakit? Ito'y lagi ko inuulit, paalala lang. Nakikinig ba kayo? Yes, amen. Ang daming daldal mo. O, tingnan nyo. Bakit dalawa mata ng tao, dalawang tenga? Para malaman yung tama at mali. Di ba pag Para sinabi? balanse. O yun nga, balance, malaman mo yung totoo. Ayan o. Pag dalawa. Ayan o, basahin mo. O, last na to. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon. Sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapulit sa impyerno. Hinta nyo? Mabuti Hello. Cast into hell. O, tingnan mo, pati kanan. Pag, kunyari, pastor ako, makinig kayo ha. Kunyari ako yung pastor na ganyan, o pariseyo. Uy, bigay ng church, budget to para sa church. Kinurakot ko. Hindi ko itinulong. Ang budget na yun para itulong sa tao. Anong tawag mo doon? Ano ginamit kong kamay? Kanan o kaliwa? Kaliwa! Naintindihan niyo ba? Kaya sinasabi lagi ni Jesus Christ, makinig kayo, hindi ako nagsabi nito, si Jesus. Iko-quote ko na lang para mabilis. Huwag mong paalam sa kaliwang kamay mo ang ginagawa ng kanang kamay mo. You must do something what is right. Even there is an opportunity to be corrupt. Parang corruption. Yun nga yun. Dapat sa tao, ibibigay, binulsa mo. Parang gano'n. Dapat para sa church, imbis na itulong mo, binulsa mo. Sakit, di ba? Malinaw ba? Halimbawa, may baong ka, mag-iikapo ka. Ay, 100 yung pera mo. Yung 90 pesos sa'yo na yun, bahala ka kung magbibigay ka. Pero yung 10 piso, dahil ikapo yun, sa Diyos yun. Ay, ayoko, bibili ko na ito ng Mentos. Mangyayari sa'yo, dahil hindi mo sinod,
isang hindi mento sa makukuha mo sa Diyos. Kutos. Eh kung 1,000 yun, 1 kilong kutos. Tama ba? May nagtulungan ba tayo? Di ba? Palakpakan natin mo yan. So mga kapatid, ang hapon sa atin, basahin nyo yung verse 29, 30. Sige, 30. Hanggang matapos yan, magiging maganda ang buhay natin. Amen. Yes. Amen. Amen. Nilutulong ba tayo? Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa mga sumusubaybay dito. Kasi napaka-importante po talaga ng salita ng Diyos. Huwag tayong corrupt. Dahil alam ng Diyos, God sees all. O nga pala, hindi ako namumulitika, pero sabihin na rin ninyo na namumulitika. Huwag kayong boboto sa mga taong corrupt, nangangako, hindi tinutupad, balimbing, minsan kakampi ni Sarah, minsan kaaway, mas delikado yung balimbing. Minsan sinasabi nila sila'y Kristiyano, Basta ako buboto. pero hindi ginagawa, hindi ginagawa yung tama. Oh. Amen? Amen. Tsaka huwag kayo maniniwala, puro endorsement. Maliban lang kung reliable gaya ni Duterte, ni Rodrigo Duterte. Na? Kaya mga kapatid, yun lang po masasabi ko. God bless. Pray for those you will go. O nga pala, bago tayo matapos, pag-pray natin, si Eko, may sakit ngayon. Sa pangalan ni Jesus, tinatabi ko ang sakit at karamdaman ni Eko. Amen. Manifest healing right now. Si Ate Beth. Ganon din si Blessy Lord sa kanyang nararamdaman dahil sa kanilang pagpupuyat. Panginoon, dinadrive out ko ang kanilang kapaguran. Dinadrive out ko ang kanilang pakiramdam. Dinadrive out ko ang lahat ng demonic forces na sumisira. Amen. May birthday, Pastor. O nga pala, salamat sa papaalala. Ginawa mo lang. Okay. Happy birthday, Ron Ron. Binata ka na. Ilan to na ba si Ron Ron? 13? 13 daw, sabi ng President. Okay, kala ko 30. Ron Ron, happy Si Eko, birthday. sabay mo na. Magbibinata ka na. Magbibinata ka na. Si Eko, binata na sa April 26 na. 28 Birthday bukas. ba? Happy birthday, advance happy, Happy birthday! Tayo kumawit para sa dalawang birthday celebrant. Happy naman birthday. si- Go! Happy birthday to you. Harap sa kala. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wala kayo. Magbigay kayong handa. Joke lang. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa aming natutunan Amen. na dapat minarningan na kami ng mismo mga salita ni Kristo. Huwag namin tularan ang mga iba na dapat sundin namin yung payo ni Jesus Christ. Kasi yan ang magdadala sa amin sa katahimikan, sa maayos na pamumuhay, at pang-iwas sa gulo. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Bye.